Ang lalaking mayaman. Nang palis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat?" Huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ay iyong ama at ina. "Guro," ang sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iya'y tinupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka mga alagad kaya't sila'y nagtanungan kung gayoy sino maliligtas. Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit ito'y hindi mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat. Kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng buhay o ng bahay at mga kapatid, ina, ama, anak, lupa dahil sa akin at sa mabuting balita, may tatanggap ng makasandanging bayo sa buhay na ito ng mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig, at sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ngunit maraming nauna na magiging huli at maraming mahuli na magiging una." Diniretso ko na ho, Kuya Bert. Ang lalaking mayaman. Dito ho'y yun hong abay mahirap hong yung bandang gitna, yung mayayaman. Abay, paano ba yan? Sasabihin, tingnan napakahirap mapabilang ng mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Mga mayayaman ay salitang mga. Ibig sabihin, marami ho ito, Kuya Bert, na mayayaman. Ay meron naman hong mga mayayaman na talaga naman hong yung kanila rin naman kuwan dinodonate, marami nagdodonasyon, mga nadyadyaryo pa, kung saan-saan. Bigyan ka ho ninyo kami ron ng kuwan, kung bakit ho itong mayayaman ganun ho, sabi ng Panginoon. Unang-una ko yamin, bibigyan natin ng reflection itong mga unang mga talatang sinabi mo dahil hindi makakapos tayo sa oras dahil napakaganda nitong tinuran mo ngayon, no? Pero kung ito hindi natin makakuha sa oras, sa susunod na atin po itong bibigyan ng importante. Pero titingnan natin, Kuya, no? Mayaman itong lalaki, no? Napakayaman niya. At kung titingnan mo rito, Kuya Mene, ang tinanong niya kung paano siya makakapunta sa langit magkakamit ng buhay, di ba? Kuya, ang sagot ng Panginoon tinuran yung lahat, lalo tigit yung 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Moises. So, nandun lahat. Kung makikita mo, sabi niya simula pa lang ng pagkabata po, ay tinutupad ko na yan. So, kung makikita mo rito, Kuya Men, tinitigan siya ng Panginoon, ng kaaya-aya, no? Ng maghiliw. Anong ibig sabihin nito, Kuya Men? Kapag palang tayo'y sumusunod at tumutupad sa utos ng Diyos, laging nakatingin sa atin ang Panginoon na magiliw.
So, kung makikita mo lamang siguro, titigan ka lang ng Diyos ng ganito maligayang maligaya ka na Pero, kahit pala ginagawa mo ito may kulang ka pa. Nakikita mo naman, kuya maraming nagbibigay, no? Ng ikapu. Maraming nag-aayuno. Maraming sumisigaw na kapag nasunod mo ito, abay, born again ka na. Born again ka na. Bakit? Kung dati kang hindi makadiyos, ngayon makadiyos ka na. Naalala mo ng Diyos. Kung dating hindi ka nagsisimba, ngayon nagsisimba ka na. Kung dating nag-iisip ka ng masama sa iyong kapwa, itinakulo mo na yon. Ang ibig ko sabihin lahat, Kuya Men, yung 10 utos na yon, naisagawa mo na Pero, maririnig mo hindi ka na kailangan gumawa ng mabuti. Basta't ikaw ay naging born again, ay ligtas ka na. Natatandaan ko yan, Kuya Men, may nabasa akong isang artikulo. Yung kapatid natin, si Ronald Remy, na talagang napakagaling sa banal na kasulatan. At ang sabi nga niya, hindi ka may liligtas ng mabuting gawa hanggang hindi ka magiging born again. At sinabi rin niya na kahit si Mother Teresa ay hindi pwedeng maligtas kung hindi siya magiging born again. Kuya, malinaw dito ang sinabi ng Panginoon. Na kapag palang naisagawa mo lahat at nagampanan mo lahat ang tungkulin mo sa 10 utos, hindi ka pa rin palaganap. Anong sabi niya? Kung gusto mong maging ganap, ipagbili mo ang iyong mga kayamanan at ang pinagbilahan ay ipamigay mo sa mga dukha. At sumunod ka sa akin. Yun ang mabigat, Kuya. Yung pagsunod sa Diyos. Ang pagsunod sa Diyos, hindi karangyaan. Kahirapan yan. Makakarinig ka nga kapag ikaw ay born again, abay pagpapalain ka ng Diyos. No? Talagang limpak-limpak, siksik, liglig, umaapaw. Pag nananalig ka sa Diyos. Ito ang panghuli nila Ito ang pamingwit ng mga bagong litaw, Kuya. Pero dito maliwanag. Sinabi ng Panginoon, kung gusto mong maging ganap, anong pinagagawa niya? Gumawa ka ng mabuti. Kapag palang hindi ka gumawa at tumulong sa kapwa mong nakapaligid sa iyo, lalo tigit ang mga nangangailangan ng iyong tulong, abay, hindi ka pala papasok sa kaharian ng langit. Mabuti pala ang kamelyo pumasok sa butas ng karayom kaysa sa iyong born again na hindi ganap, na hindi gumagawa ng kabutihan sa iyong kapwa. Sana, Kuya Men, mag-isip-isip ang mga kapatid natin na ito. Kung gusto nating maging ganap, sundin natin ang 10 utos, isakatuparan natin ito, at mamigay tayo ng ating makakayanan. Kung maaari lamang, magsabog tayo ng ating kayamanan at ipamigay sa mga nangangailangan na ating kapwa. Amen.